Muntik na nga ako mga mare hindi makapasok sa unang araw nga natin sa eskwelahan dahil nga tinanghali ako ng gising. Bale kasi ngayong araw nga ay alas 7 nga ang pasok ko, abay nagising akong saktong alas 6. Nag-alarm pa nga akong alas 5, narinig ko, akala ko naman nakabangon na nga ako dahil sa sobrang puyat ko nga rin kay Gail. Kaya naman pagising ko at pagkita ko nga sa orasan mga mare ay talaga namang tumayo na ako at naligo agad. Wala pa nga rin akong almusal o kahit nga inom ng tubig, kaya naman dito na nga lang ako kumain. Dahil naman nga ay nag-aantay pa nga kami kung saan nga room namin mga mare. At medyo kabado, 20 nga rin ako kasi natatakot nga rin ako baka wala nga ako maging kaibigan at shout out nga sa mga nakasama ko. Ang babait nga nila mga mare, kahit nga unang beses nga lang nila ako nakita ay talaga namang naging okay nga kami. Dahil maaga nga kami pinalabas sa unang subject nga namin, kaya nag-antay naman nga kami dito sa labas at nagmerenda na rin. Bali nga mamaya-maya pa nga yung pasok namin, kaya ay nagsuklay na muna nga ako at mukha na nga rin kasi akong bruha. Pero alam nyo ba mga mare, noon kahit mukha akong bruha pumasok sa eskwelahan at wala minsan suklay na maayos, ay hindi ko ngayon naiisip. Pero ngayon nga mga mare, pag minsan nga may nagpapapicture kaya kailangan ko nga rin mag-ayos. Gabi pa nga lang ay sobrang excited ko na nga pumasok at hinanda ko na nga rin yung mga damit ko. Tapos tuwang-tuwa nga ako ng plinansya nga ni mama yung damit ko mga mare, kasi for the first time, dahil nga sa wakas ay plansyado nga yung damit ko na makakapasok ako sa eskwelahan. Nasabi ko na rin kasi inyo mga mare na tuwing sasabitan lang ako ng medal nakakaranas ng plansyadong damit. Iba minsan lang yung sa isang taon, kaya isang taon lang din, isang beses lang din. Pero ngayon nga mga mare ay sobrang tuwa ko nga at etong at napakarami rin pala nilang nahuli. Isang screen nga lang to pero tingnan nyo naman ang daming ang huli at puro Tagalog nga din halos lahat. May mga nagtatanong nga kung hindi daw ba napapagod nga sila Naki o sila Kuya Mark dito. Mukha lang kasi mga mare sunod-sunod nga yung galaw nga nila kasi isang video nga to. Pero bawat ginagawa nga dito ay may mga laktaw-laktaw nga din na oras. Sa amin nga walang sinusunod na oras. Kung kailan nga sila gumalaw at kung ano yung mga gagawin nga nila, nasa kanila na nga yun. Kumbaga bahala na sila kung may gagawin nga sila. Kami rin mga mare, kahit na minsan wala masyadong ginagawa ay may sahod pa rin. Eh di ba nga kapag sa iba talaga na totoong trabaho ay kapag nga late ka, may kaltas, hindi naman talaga trabaho na trabaho yung sa atin. Kumbaga pang araw-araw nga lang din gawain. May mga nababasa nga rin ako na iba pa rin talaga yung totoong trabaho na bilad sa araw, yung wala kang choice kundi nga magtrabaho. Kahapon nga nung hinatid nga ako ni Ran, napasabi na nga lang ako napakahirap ng trabaho ng construction worker. Kasi kahapon mga mare, ibang-iba yung init, sobrang init talaga, tapos no choice nga rin yung mga construction worker kundi magpatuloy sa trabaho. Kahit sobrang init nga nun mga mare. Eh yung sa atin naman, paulit-ulit nga lang yung ginagawa nga natin dito at malilim naman. Kumbaga mga mare, yung ginagawa nga natin dito, yung pang araw-araw lang naman talagang kaganapan. Tapos naikwento ko na rin naman sa inyo, talagang may pahinga nga dito, pagkatapos yan, pahinga na nga lang din ulit. Tapos pagkapahinga, magtatrabaho na ulit. Mga ganung bagay lang naman. At eto nga mga mare, pinamimili nga nila yung malilit at malalaki para ngayong iba ilalagay nga ulit sa tubig. Halos kaunti nga lang yung kinuha nila at binuhos na nga rin nila mga mare yung iba. Para nga kapag bumalik nga ulit mga mare, mahuli nga ulit natin. Siguro medyo malalaki na nga yun. At eto nga mga napili nga nila, ayan, inihaw na nga rin nila mga mare dito. At eto nga si Kuya Mark ay nagtatalon-talon pa nga yung isda. Pero tingnan nyo naman nga, ang ganda nga nito mga mare, mamula-mula nga itong mga tilapia at kumakaway pa nga sa atin. Yung mga ganitong kaganapan nga mga mare ay mas gugustuhin mo na nga lang dahil napakadali lang din. Bukod nga doon, sabi ko nga sa inyo, kung wala nga lang si Gael, mas gugustuhin ko pa nga ditong tumira. Dahil pagkatapos ng mga ganitong gawain ay pahinga na, tapos ayan, kwentuhan na lang. Bukod nga doon, napakatahimik nga dito mga mare. Kahit nga binabaha nga ito, masasabi kong malaking pakinabang pa nga rin sa atin. Tulad yan, may isda na naman nga tayo. Di naman nga lahat ng binabaha ay nakakakuha nga ng isda. At ayan nga, pagkatapos nga nilang makapagluto ay kakain na nga rin sila mga mare. Bukod pala nga dito sa isda ay meron nga rin sila ditong noodles na nilagyan nga ng itlog. At o siya mga mare, yayain na nga rin natin yung sarili nga natin na kumain na rin kasabay nga nila. O diba, magkakaroon nga sila ng pagkain nga ngayon na nandito nga lang makikita sa bukid. Totoo lang, kahit nga araw-araw isda ang ulam nga natin, hindi naman nakakasawa yun. Yun nga lang ang biruan nga doon ay magkakaroon na ng hasang at kaliskis. Pero wala na nga rin sasarap sa libre ngang ulam mga mare, at eto nga nagsipagsandok na nga rin dahil nakapagsaing na rin pala sila. Sabi nga ni tatay kagabi ay pupunta nga siya dito, kaya lang hindi rin siguro nakapunta ng maaga-aga dahil nga napuyot din kay Gail, at eto nga't kumain na rin sila dito. Siyempre kasama niya nga pa rin sila Kuya Agoy. Dahil si Kuya Agoy nga mga mare ay malapit niya nga kaibigan dahil matagal na nga silang magkasama. Eh
sakto naman nalipat nga tayo dito sa dati niyang trabaho. Dito na nga mga mare, pagkatapos nga nila kumain dito at nagpakain nga lang din sila saglit para hindi na nga rin sila babalik. Para nga meron nga pondo nga etong mga itik nga dito. Tinan nyo naman yung isang manok nga natin, lumalaban pa rin. Nakikipag-agawin pa nga rin dito sa itik at hindi mo talaga akalain na manok nga siya dahil nga magkakasama sila. Eto nga mga mare, kinahapunan na nga rin ito at nilinis nga rin nila, nahuli nga nilang isda. Itong mga nalilinis nga nilang isda ay nilalagay nga natin sa freezer para nga kapag wala na nga mahuli ay meron pa rin tayong ulam. Pakasarap nga mga mare nung nadaing nga nila tatay dahil nga napakarami nga nung bawang at paminta. At syempre mga mare, suka, kaya naman talaga napakasarap nga nun sa umaga. Siran nga kanina pagkahatid nga sa akin ay inalagaan naman nga si Gail. Dahil pagdating nga daw niya hindi nga mapatulog nga nila mama dahil siguro hinahanap din ng tatay niya. Kaya pagdating ay nakatulog nga. Katapos naman nga ng alas 12 mga mare ay sinundo niya nga ako at umuwi nga rin ako saglit kasi alas 2 pa huling pasok ko. Katapos nun inantay na nga lang niya ako mga mare at eto nga nakauwi na nga rin. Natapos na nga yung buong maghapon kong pasok. Iraos nga natin ang unang araw nga natin sa eskwelahan. Marami nga rin palang salamat sa mga nag-congrats at nag-good luck nga sa akin sa pagpasok ko at na talagang nababasa ko ngayon lahat. Kaya nga lang, limited lang din talaga yung mga nare-replyan ko dahil nga bawal nga yung kay Meta. Parang magiging spam nga yun kapag nga marami kang nare-replyan. At eto nga rin, anisikaso na nga rin nila mga mare, eto nga mga sili. Sayang man, pero okay lang yun, makakapagtanim naman din ulit nga tayo. Pero nakakamiss yung makita mo nga dati yung sili na hitik nga sa bunga. Ngayon makikita mo talagang lantang-lanta na etong mga okra, talong. Mo talaga akala na may mga tanim to para tuloy mga maring palisdaan to dati. Nakakamiss nga rin dito yung kamote na talagang sobrang lago nga mga mare ng mga dahon. Ngayon nga ang nakabakas na nga lang dito yung mga nabulok nga nilang dahon at eto nga yung itsura nun. Tingin ko nga kung may natuwa nga man sa mga gulay nga natin dito mga mare, walang iba kundi yung kangkong. Tingnan nyo naman kasi berdeng-berde yung mga dahon niya. At siya talaga ang mga mare ang natira nga nating gulay. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.